Hello, good morning. This is Jeffrey Gamasan from IST Knowledge. Ngayon, papakita ko sa inyong tutorial series, couple of series tutorial, at kung paano gumawa ng basic CRUD o tinatawag ng create, update, delete with PHP and MySQL. Kasama na rin natin dyan ang registration and login form. Okay, so ngayon may papakita ko sa inyo. Ito yung ating layout na gagawin sa design ng page using Bootstrap or PHP. Pagdating sa Bootstrap, yung layout natin. Ito yung ating login page. Ayan. Okay. Sa baba naman, ito yung ating registration page. Kinuntian ko lang information para mas mabilis tayo. At yun. Sa ating main page, nandito yung ating table. Ito yung layout natin na kung saan meron yung search button. At meron tayong mga other buttons. You can log out and add new. And yung mga option buttons natin. You can update, delete, and pag-upload ng file. Ipapakita ko na dito kung paano mag-upload ng file. Okay? So, let's begin. Una, sa setup tayo. Dahil nga sabi ko, pag sabing login page using PHP, ang PHP po guys ay tinatawag na scripting server-side language. So, sabihin, mapapagana lang natin ating PHP using server. Okay? Ngayon, paano nga ba natin mapapagana yung PHP? So, dito, required tayong gumamit ng mga tinatawag nating Apache server at yung sa database natin na tinatawag nating MariaDB or SQL or local PHPMyAdmin. Una, gagawin, mag-set up muna tayo ng ating local server. So, paano yun? I-type nyo lang po, download SAMP. Ito yung ginagamit ng SAMP para makapag-install tayo ng mga Apache server containing MariaDB, PHP, and Perl. So, click ko lang yung download. Ayan. Dito yung ating mga versions. Ayan, kunin natin yung latest version ngayon. So, click ko lang, download. Tapos, pupunta tayo sa ngayon sa sourceforge.net. Okay? Okay. So, meron ako na-download dyan. Gagawin ko na lang, install natin. Pag sabing PHP guys, tinatawag siyang preprocessor hypertext. Okay? So, ibig sabihin niyan, yung ating static page, gagawin natin ngayong dynamic page. At originally, abbreviation niya is tinatawag natin personal homepage. Okay? Pero, ang ibig sabihin niya talaga is hypertext preprocessor. Okay. So, include dyan yung mga imperative diagrams natin kagaya ng functional, object-oriented programming, and procedural. So, ngayon, ang papakita ko sa inyo ay yung ating procedural PHP muna. So, open ko lang yung SAMP. Install natin itong SAMP para makapag-create tayo ng localhost. Copy ko lang. Click next. Next. Pag-install ng ating SAMP. Ito, pwede kayong mag-select ng folder kung saan nyo i-install yung SAMP folder. So, sa akin, by default, nakalagay siya sa C:. Okay? So, ibig sabihin, nandun siya sa local disk natin nalagay. Dito siya mapupunta. Makikita niya, ito kagad yung folder ng SAMP natin. Okay? So, antayin natin siyang ma-install muna. And, habang nag-install yan, kailangan nyo rin siguro ng tinatawag nating Node.js. Node.js. So, ito yung ating Node.js para sa JavaScript. Ang kailangan ko lang naman muna dito sa ngayon is yung tinatawag nating package manager or tinatawag na NPM para ma-download yung other ibang mga plugins or frameworks na kailangan natin. So, download nyo lang yan at click next. At para ma-check nyo kung meron na kayong Node.js sa PC, punta lang kayo sa CMD, type nyo lang Node. Kapag ganito ang lumabas, ibig sabihin, welcome to Node, gumagana na yung ating mga Node.js ngayon. Okay? So, habang nag-install tayo ng SAMP, ang kailangan natin dito ay yung mga ating mga tawag ito. So, gagamit tayo ng Bootstrap. So, pag-create ng layout para sa bilis. Una,
kailangan natin ng getbootstrap.com. So, ito yung website ng Bootstrap para makapag-download tayo ng plugins niya. Dito, maraming option. Pwedeng i-click yung download at i-download niya na mismo yung source file. Yan. So, lalabas ng source file na to, pwedeng i-download yan. Okay? Yung isa naman, option, yung which is yung lagi kong ginagawa, gumagamit ako ng NPM. Ayan. Copy ko lang to. So, papapagana yung NPM gamit yung Node.js. Dito ko siya ilalagay sa folder na to para organize lang ako. Select tayo ng folder. Lagay kong BS5. So, dito gumagamit ako ng git bash para mas mabilis ang pag-select ko ng folder. Pwede naman kayo gumamit ng cmd or command prompt kung alam niyo yung mga commands. For example, pupunta ako sa desktop, type ko lang cd desktop. Ayan, napunta sa desktop, directory. Then cd frameworks para mapunta ako sa framework folder. Change directory. Ayan, nasa framework folder na ako. Then directory. Dito nyo makikita yung BS5 folder. Type ko BS5. Dito ko siya pwede ngayon i-install. Okay? Yan. Copy ko lang yan. Then pag in-enter ko, and then siya ma-download nyo. Ngayon, download na siya ngayon. Makikita nyo, meron na tayo ditong BS5 folder at ito yung laman ng ating download using NPM. Next step, kailangan natin ng, for example, gusto nyo, nagsasawa na kayo sa alert ng JavaScript. Pwede tayong gumamit ng Sweet Alert. So, Sweet Alert, ito yung mga sample niya. For example, try me. Pag nag-alert, ito yung lalabas para medyo gumanda yung ating mga alert. Okay? Ito yung normal alert. Oh. Yan, ganyan lang siya. Pero pag ginamitan ng Sweet Alert, ayan. Okay? So, install lang din natin siya. Mamanggitan ng NPM. O kaya pwede nyo i-download yung, or pwede nyo kunin yung CDN niya. Ayan, andito sa documentation. Punta lang kayo sa website ng sweetalert.github.io. Okay? So, ito yung CDN. Pwede nyo i-copy yan, dalawang yan. Okay? Tapos i-paste nyo sa page. Pero, ang gagawin natin is offline lahat. So, create tayo ng folder dito habang nag-install pa yung SAMP. Type ko lang is swal. Short ng alert yan. So, gamit ng git bash na command na cmd, para magamit yung git bash, install nyo lang sa PC yun. Type nyo lang download git bash. Yan. So, ito siya. Pang Windows. Kung Windows, pwede nyo install yan. So, ito siya. Ngayon, ang gagawin ko lang is type ko lang npm install Sweet Alert 2. Alert 2. Okay, so may lumabas na sa ating SAMP. Allow access lang to kasi i-allow lang natin sa firewall para hindi mablock yung ating Apache server. Allow access. Ayan. So ngayon meron na tayong frameworks or plugins para sa Sweet Alert. Ito, may mga kailangan tayong files dito na ipapakita sa inyo sa ating mga couples of tutorial. Okay, so ngayon tapos na yung ating pag-install ng SAMP sa ating PC. Pwede nyong i-run na. So click finish. Gawin ko lang para mas mabilis tayo. Ilalabas ko na lang tong shortcut na to. Okay. Ngayon, ito yung ating SAMP control panel version 3.30. Pag pumunta tayo sa meron siyang maraming module services. At yung madalas ating ginagamit para sa server side, yung Apache, and sa database, yung MySQL. The rest, pwede naman gamitin pero hindi ko na-evaluate to dahil ako mismo hindi ko ginagamit naman to. Alam ko Tomcat is ginagamit para sa mga fake email. Pag magka-testing ka ng mga email address, sending ng email address. Yan. FileZilla is for upload. Pag-upload ng files, siguro sa domain nyo na. Yan. Okay? So, click natin yung start. Okay? Allow ko lang para hindi magkaroon siya ng access, hindi siya mablock ng firewall. Yung ating
SQL. And after that, pwede natin i-close to dahil gumagana yan in the background. Makikita nyo ito, running yan, pag kulay green. Okay? Ngayon, sa ating page, o sa ating browser, meron siya dito na tinatawag na localhost. Dahil nga ito ating main server, yung localhost which is yung ating PC. I-type ko lang localhost, pupunta tayo ngayon sa welcome SAMP Apache server. Yan yung ating, sabihin gumagana yan. Pag hindi gumagana yan, sabihin naka-close to Apache server. Pag ni-stop yan, refresh ko yung page, makikita nyo, ang tagal or hindi lumabas. So, sabihin hindi gumagana yung ating Apache server. Kailangan natin siya paganahin. Yan. So, ang version ng SAMP natin ay 8.2.12. Yan. So, tingnan natin yung guidelines niya. Yan. Information ng ating PHP. Yan niya yung ating localhost version 8.2.12. Yan yung mga information. So, hindi ko na-elaborate yan. Information lang naman yan. Ayan. Dito naman, ito yung ating database. Dito tayo pwede mag-create ng database at tables kapag gumagamit tayo ng mga systems. In the next tutorial natin, may papakita ko yan sa inyo. Okay? Okay. Ngayon, meron tayong frameworks. Ngayon, paano natin paganahin yung ating PHP? Meron tayong code editor na ginagamit dito. Ako gumagamit ng Sublime Text 3. Kayo, hindi ko alam kung ano gagamitin nyo. Pwede na mga VS Code, or other code editor na ginagamit nyo, or IDE. Yung common dyan, yung VS Code, Sublime, Notepad++, o Notepad, or yung iba gumagamit ng IntelliJ, or JavaScript, for Java. Ayan, pwede. So, yun. Ngayon, una sa lahat, magkikreate tayo ng directory. Papangalan ko siya sa ating folder sa desktop na, siguro yung pangalan ko siyang student info. Ganyan. Formation system. Dito, sa lagi kong tinuturo sa aking mga past tutorial, i-organize natin yung ating page, yung ating directory. May ating CSS para sa style, JS para sa JavaScript. Siguro samahan ko na ng main folder para dyan magpapasok yung page kapag nag-login. Siguro samahan natin ng INC or itatawag include, or INC na lang for short for include. Ayan. Tapos, so yan. Ngayon, kailangan natin file para sa Bootstrap. So, gamit yung BS5. Punta tayo sa Bootstrap, tapos dist folder. CSS, kailangan ko ng .min. Bootstrap.min or minuent or miniature. Tapos sa JS naman, ang kukunin ko ito para buo yung bundle. .min.bundle. Yung bundle. Tapos, para mapagana yung ating sweet alert, kailangan natin ng CSS niya sa ating this or source. This na lang. Yung ating sweet alert.minuent na CSS. Lipat ko siya rito. Baliktad dito ka sa JS. Yan. Yung ating JS naman, yung set alert all.name. Hindi pa. Yan. Okay, so ngayon gumagana yung ating ngayon meron tayong setup para sa page. Okay? Ngayon, gagawin natin, magkikreate tayo ng bagong file sa Sublime. Save ko lang, save ako sa desktop. Nasa desktop ko siya nilagay. Type ko lang is index. Dati ginagamit natin sa mga past tutorial is HTML o tinatawag na hypertext markup language. Ngayon, gagamit tayo ng .php. Ayan.
So, dito, ang gagawin natin, type ko lang HTML, then hit tab key para mag-generate siya ng code niya. Dito natin yung student info, for example. Tapos, lagyan natin ng mga konting attributes. So, i-link natin ngayon yung ating CSS and JS para sa ating page. Oops, sorry. Link sa CSS, bootstrap, main.css. Ayan. So, i-link natin siya yung ating external CSS at yung set alert.css. Oops. By the way, may nakalimutan pala ako. Para mapagana yung ating fit alert, kailangan natin ng jQuery pala. Para mapagana yan. So, yung jQuery, ito yung ito yung plugins ng JavaScript na kung saan ang sabihin ng jQuery is, ang motto niya ay, nasa yung motto niya? Wala yung motto niya. Ang motto niya ito, nakalagay, write less, do more JavaScript library. So, mas pinapaiksi niya yung JavaScript natin sa jQuery. Ngayon, meron tayong version 3.37 version. Click ko lang yan. I-download natin yung punta tayo sa download jQuery 3.3. So, eto, page na to, eto yung kanyang file name. Etong buong page na, etong buong codes na to, Control A ko lang, copy natin yan. Tapos, dito sa ating JS, sa ating Sublime, paste ko dyan. I-save ko na lang siya siguro. Ako kasi ginagawa ko, sinasave ko siya by default. Or yung version niya, para alam ko anong version na gamit ko. Ayan. .js. Pag sinave natin yung .js, ito na yung ating miniature. Pwede nyo naman i-download yung uncompress niya. Kapag hindi natin uncompress, tingnan nyo to. Yan yung codes niya pag uncompress. Kung makikita nyo rito, override ko lang muna. Yan. Ito yung uncompressed file niya. So, ganyan. Control Z lang. So, kailangan ko yung compressed file para mas maliit lang yung ating storage capacity. Next, i-link naman natin yung ating mga JS. Una, i-link natin yung ating jQuery. So, script tags, source, JS folder, then yung ating JS file. Ganoon din sa ating set alert file. Okay? So, JS folder, then yung ating file name, then .js. Sa Bootstrap kasi, ang Bootstrap kasi is ginagamit niya ay pure JavaScript o tinatawag ng vanilla JS. So dito, sa Bootstrap, tandaan nyo, hindi yan gumagamit ng jQuery, and ng mga old version 3 and 4. Sa Bootstrap 5 is pure JavaScript. So, isipin JavaScript natin, ilalagay natin yung Bootstrap file sa pinakadulo ng page or ng end tags ng body. Kasi hindi gagana yan kapag nilagay sa ibabaw dahil nga meron tayong tinatawag na DOM or Document Object Model na kung saan nire-render niya yung first come first serve. For example, pag nag-load yung page, ito yung unang babasahin niya, yung doc type, HTML language English, yung title, then yung the rest ng mga files. Pero pag ito yung sa ibabaw, dahil nga pure JavaScript siya, hindi yan babasahin ng JavaScript o yung mga element natin. Okay? Unless na kung gumagamit tayo ng jQuery. Kasi yung jQuery is parang meron na siyang tinatawag na autosync yata. Okay? Yung async para maiwasan yung ating pag-render ng page. Okay? So ngayon, PHP yan. Tingnan nyo kung paano ko bubuksan yung page. Open ko lang yung sum. Normally, pag nag-type ako dito ng H1 siguro, H1 student info. Information. Yan. Normally, sa pag-page natin, kapag ang file na to is .html, tingnan natin save ko muna siya .html.
Pag in-open natin siya, ito yung lalabas sa kanya. Diba? Pero, kapag gumamit tayo ng, pag ang ating extension name ay .php, pag in-open natin yung file na to, instead na page ang lalabas din guys ay codes. Okay? Makikita nyo dito, open container tayo, open ko to, drag ko tong sa browser, ang lalabas dyan codes, hindi mismo yung pinaka-page. Ngayon, para mapagana yung ating .php file, break na to, ang gagawin natin ngayon ay ilipat natin yung folder na to dito sa ating sump na folder. Okay? Kaya punta tayo sa htdocs kasi sa htdocs guys, kapag nag-domain na kayo or gumagamit na ng domain and hosting, mostly lahat ng mga public files natin nasa htdocs. Okay? So, pag kinakita htdocs, dito ko siya pwedeng i-paste. Siguro, lagyan natin ng folder ng Paragones PHP tutorials. Okay. So, ito na yung ating folder. Bulan ko na to. Uy, mali. Okay, bulan ko na ito na sa desktop. Di ko na kailangan yan. Ngayon, para mapagana yung ating sump o yung ating page, ang gagawin ko lang, i-type ko lang localhost / yung pangalan ng folder. So, PHP tutorials nakalagay dun, di ba? Ito na yung ating mga directory ngayon. Okay? So, pag in-open ko siya ngayon, ito na yung ating information. At gumagana na yung ating server side or yung ating localhost. Then, na-access natin yung ating page ngayon. So, makikita nyo ito yung ating direct links. Okay? So, yan muna ang pag-setup gamit ang PHP or pag-setup sa pamamagitan ng PHP. The next is magkikita tayo ng layout using Bootstrap muna.